Ayan! Hello, 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 hello. How are you? How are you? Ayan, kamusta sa kalabasa? Mga iniibig kong chupenatics all over the world, all over the Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kamusta po ang inyong weekend, mga iniibig? Nakapagsimba ba kayo? Sunday service ba kayo? Samba ba kayo? Whatever your religion, anuman po ang kinabibilangan yung relihiyon, at the end of the day, ang relasyon pa rin po natin sa Panginoon ang pinakamahalaga, mga inibig. It is our deep relationship, whether ang Diyos niyo po, ang Diyos Ama, o ang ating Panginoong Heso Kristo. For me, I respect all religion. Siguro yan po talaga ang pinaka susi na kailangan ng sangkatauhan. Yung galangan po ng relihiyon, di ba? Kasi sa totoo lang, pag ipinipilit kasi natin yung turo ng simbahan natin, para din ho tayo ng haharas ng ibang tao. Sa Amerika ho, bawal po yan sa ibang bansa. Yung magdi-discuss ka ng iyong relihiyon na kumbaga pabigla-bigla lang. Sa kanila hindi ho pwede yon. Dito ho kasi sa atin sa Pilipinas, we allow these things dahil nga siyempre ang mga Pilipino, tayo po ay mga considerate na tao, di ba? Pero katulad nga ng sinabi ko, mga iniibig, siguro kung ang tao po ay naggagalangan, nagrerespetuhan ng pananampalataya, wala na akong mag-aaway-away na relihiyon. Unless inimbitahan ka, pumayag ka, na maliwanagan ka, that is very much welcome. Pero kung hindi, lalo na ako sa mga mahilig mag-invite, kung ayaw naman ako ng tao, wag na lang ko nating pilitin o sabihin, yung relihiyon mo bang yan, ano ka ba? Dadalhin ka ba dyan sa kaligtasan? Wala akong dapat mga ganun dialogue kasi all the more lang po na parang madi-disappoint o may inis lamang yung taong pinagsasabihan natin. Siyempre ho, mahal niya ang kanyang nakagisnang pananampalataya. Kaya respetuhan na lang siguro. Kasi at the end of the day, it's between you and your God. At kung saan ka man dadalhin ng Panginoon mo, nasa inyong dalawa na po yun. Di ho ba? Mga inibig kong chupenatics. Ayan, nabanggit ko lang naman kasi minsan ho kasi nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil ipinipilit ng isa na siya yung tamang relihiyon, pinipilit ng isa na siya ang tamang relihiyon. Diba? Kasi ang tunay na nananampalataya sa Diyos ay namamayani ang pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad, pag-unawa. Yan ang dapat na namamayani sa puso ninyo, sa puso natin. 'Di ba? Kasi nga naman nakakalungkot, tayo hong mga Pilipino, ang Pilipinas po daw ay predominantly Christian nation. Pero kita nyo naman, number one ng Pilipinas sa Asia pagdating sa korupsyon. Di ba napaka-hipokrito ho natin? Sinasabi nating Christian nation tayo, pero Christian by name only, but not by heart, not by practice. Kasi kung tunay kang Kristiyano, ay susundin mo ang mga utos ng Diyos. Pero napakahirap naman talaga nung kung susundin mo lahat.
Eh, hindi ko naman sinasabing absolutely. Ang sinasabi ko lang, yung basic lang na kung mahal mo ang Diyos, mahal mo din dapat ang kapwa mo. Di ba nasa Bible yan, mga iniibig? Oh, sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, yun din ay ginawa mo sa akin. Kaya if we say, Lord, I love you, I love you, I love you, Lord. Ay hindi naman pwedeng love mo si Lord pero madamot ka sa kapwa mo. Hindi naman pwedeng sabihin mo, I love you, Lord. Pero yung mga kasambahay mo, ginugutom mo. Yung mga kasambahay mo, dinadaya mo sa sweldo. Eh, niloloko lang po natin ang ating sarili. Sa tingin nyo ba, ang Diyos po niloloko natin? Hindi. We are just fooling ourselves. Yan po ang katotohanan po dyan. Kanya, when we say, I love you, Lord, ang susunod po nun, yung love mo sa kapwa mo tao. Yung love mo sa mga magulang mo, hindi mo sila binibigyan ng sakit sa ulo, hindi yung sinusuway mo sila. Eh di ba may mga anak na what you call this, binabastos, dinirespect ang kanilang parents, sinasagot-sagot. Di ba? O, ilang buwan kang dinala ng nanay mo sa kanyang sinapupunan, tapos niloloko-loko mo lang. May ganyan po, niloloko nila ang kanilang mga magulang. Ninanakawan nila ang kanilang mga magulang. These are realities of life, mga iniibig. Opo. Kanya, when we say, I love you, Lord, dapat lalabas yon sa ating aksyon, sa ating gawa. Mahalin mo magulang mo, make them happy. Minsan, di ba, pag may trabaho tayo, busy-busy na tayo, tatawag ang nanay natin from the province, kakamustahin tayo. Tapos, mamaya na, nay, mamaya na, nay, mamaya na, ma, busy ako. Diba? Pero pag tumawag po kasi ang nanay, gusto lang ho nun maglambing. Pag tumawag po ang tatay, namimiss ka lang nun, kaya siya tumatawag. Not for anything else. Siguro pwede din dahil may kailangan. Pero magulang mo yan eh. How can you say no to your parents? Utang na loob po natin ng lahat. Lalo na kung meron po tayo napakabubuti at napakababait na mga magulang. Kaya wag ho tayong manghinayang kung tinutulungan natin sila, kung nagbibigay po tayo sa kanila. That is nothing. They brought us to this world. Kung wala sila, wala po tayo. Sasabihin na naman ng mga Gen Z, lumang ano na yan, tita, argument. No. Ang mga magulang po natin, lalo na kung sila ay mabubuting magulang, ibalik din natin sa kanila ang pagdakila. Opo, ng sobra-sobra. Especially kung may edad na sila at malapit na silang mawala sa mundong ibabaw na ito, all the more na ipakita mo yung pagmamahal. You know why? Doon mo lang mararamdaman yung tunay na pagsisisi pag wala na sila. Kahit isang timbang luha pa yan, hindi mo na sila makakausap, hindi mo na sila mayayakap, hindi mo na sila makakasama. They are gone forever. Diba? And we feel that guilt. Nakokonsensya tayo dahil nung malalakas pa sila, nung nandyan pa sila, wala tayong time para sa kanila. Ngayon, na kumbaga wala na sila. Kahit gusto mo pang bumawi, hindi ka na makakabawi. Kaya habang nandyan pa sila, make time with them. Yes, make time with them. Make them happy. Kung may request si mami, may request si daddy, kung kaya mo, ibigay mo. Dahil darating ang araw, mawawala din sila, mamimiss mo sila, hahanapin mo sila.
magpa-part 2 tayo.